Hello viewers! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Vortex Somebody, Prince NF Cruz. And narito tayo ngayon sa continuation ng ating Plane and Solid Geometry series. So nasa last part na tayo ng circles. So nung nakaraang video, nag-discuss tayo diba ng theorems sa circle. So ngayon, mag-i-apply natin yung mga natutunan natin sa nakaraang video through problem solving. Problem number 1, a road is tangent to a circular lake. So meron tayong circular lake. Ito yung lake. Tapos meron tayong road na tangent doon. Along the road and 12 kilometers from the point of tangency. So, ito yung point of tangency natin. Kasi dyan nag-meet yung tangent line and yung lake. And along the road and 12 kilometer from the point of tangency. So, along the road, so either dito or dito. Kahit ano na lang, no? So, sabihin natin ito na lang. Tapos, 12 kilometers daw yan. Another road opens toward the lake. May isa pang road na 12 kilometers along the road and 12 kilometers from point of tangency, isa pang road papunta sa lake. Tatamaan niya yung lake, 'di ba? From the point of intersection of the two road, kasi 'di ba ito yung road number 2, ito yung road number 1. From the point of intersection to the periphery of the lake, ito yon. The length of the new road is 11 kilometers. So, yung haba nito ay 11 kilometers. If the new road will be prolonged across the lake, so tama lang naman, ano, nag-prolong daw siya across the lake, tatawid siya. So, syempre, hindi ka pwedeng tumawid ng lake agad. Kailangan maglagay ka ng bridge. So, ano daw yung haba nung bridge na yon para makatawid ka sa lake? So, i-extend natin to. So, saan siya similar sa ating mga theorems last video? 'Di ba this one? Kasi meron tayong second line at meron tayong tangent line. Ito yung tangent line na yon, tas ayun yung second line, 'di ba? Yung road number 2. So, ano yung sabi? Pag pinag-product mo daw yung second sa external, equal siya sa tangent squared. So, dito, asan yun? Lagyan natin ng value para ma-compare natin. So, ito yung x, yung length ng bridge. So, sa second times exterior times ay is equal to tangent squared. So, asan muna yung second? 'Di ba ito yon? Since dalawa yung nadaanan, x plus 11 times the exterior, which is nasa labas lang na portion, which is yung 11, is equal to tangent squared, which is 12 squared. Ayan. So, naka-form na tayo ng equation. Mahanap na natin agad yung x or the length of the bridge. So, shift solve na lang natin. 2.09 kilometers. Yan yung length ng ating bridge. So, ginamit natin yung theorem number 2 sa ating nakaraang video, yung relationship ng second line and tangent line sa circle. So, next problem, Alice is making cookies. She rolls out a... Sige, drawing muna natin yung rectangle. So, yung circumference daw ng circular cookie cutter niya ay 9.42 inches. So, meron siyang cookie cutter. Tapos, ang ginawa niya, so, syempre, magpo-form siya ng cookie, di ba? So, yun yung gagamitin niyang cookie dyan. Parang ganyan. Nagsama ka-form siya ng maraming bilog. Assuming she reuses the dough scraps. Di ba pag ginamit mo yung cookie cutter, di ba may mga scrap kang matitira dito? Ang gagawin niya, i-reuse niya yan. So, gagawin niya yung ulit na parang pa-square or rectangle. Tapos, gagamitin niya ulit yung cookie cutter para makakuha siya ulit
ng mga bilog or cookie. So, gaano karaming cookie daw yung maka-cut out niya. So, ano yung concept dito? Yung concept dito, kailangan ma-utilize niya yung buong area ng original na rectangular, 'di ba? Ilang cookie yung na merong circumference na 9.41 inches yung makukuha mo from that area. So, yung ni-utilize natin dito ay area. 'Di ba nga kanina kapag ka nag-cut ka, etong mga portion na 'to, ano bang tawag diyan sa mga space na 'yan, 'di ba area 'yan? So, yung mga nasayang mo na area dito, ire-reuse mo siya ulit. Magfa-form ka ulit ng panibagong shape, tapos saka ka ulit kukuha ng mga circular area diyan. Or yung area na nasasakop ng isang cookie cutter. So, ayun, ta's 'pag meron na namang scrap diyan, gawin mo siya ulit 'pag ganito, kuha ka ulit diyan. So, area 'to, area yung ni-utilize natin dito. So, yung solution natin dito, iikot lang sa area. So, kailangan yung total area nito, kailangan mabilang natin ilang kaya nating makuha na area ng cookie. So, kunin muna natin yung area ng isang cookie. So, yung meron siyang circumference na 9.42. Yan yung alam natin. Area ang kailangan natin. Ano bang formula niya? Pi r squared. So, from circumference na 2 pi r, kunin natin yung r para makuha natin yung value ng area. And makuha natin yung value ng radius through the circumference. Kasi given yung value na yon. So, gamitin natin to find r. So, shift solve na lang. 1.5. Then, substitute natin dito to find area. 9/4 pi. So, ito yung area ng isang cookie. So, ngayon, hanapin natin kung ilang cookie yung mapo-form sa total area na to. So, kunin mo natin yung total area ng dough. So, pag rectangle, length times width lang naman yon, di ba? So, kunin natin yon. So, sabihin natin yung length ay 12. Yung length ay 18. Yung width natin ay 12. Kahit magkabalik lang naman yan, guys, okay lang, no? So, 18 times 12. So, 216. So, para makuha mo kung ilang area ng cookie yung kaya mong makuha dyan, i-divide mo lang sila. So, 216 over 9/4 pi. So, 30.56. Or i-round up na natin, gawin nating 31. Pero dapat talaga guys, ano lang to, 30 lang, di ba? Kasi yung 0.56, hindi naman siya equivalent sa 1 cookie, di ba? Kasi parang kalahati lang yun eh. So, dapat 30. Pero dahil wala namang 30 sa choices, 31 na lang. So, letter A. So, next problem, from a point 2 units from a circle. So, drawing muna tayo ng circle. Meron tayong point 2 units from the circle. So, yun yung layo niya. 2 units. Pag nagbigay guys ng distance from a point to a circle, palagi yung shortest distance yung tinutukoy by default. So, pag sinabing 2 units from circle, dapat yung 2 units na yon ay yung pinakamaiksing possible distance ng point na yon sa circle. And eto yon, etong dinrawing ko, yun yung pinakamaliit na possible na distansya. Paano mo masasabi na yun yung pinakamaliit? Kapag ka-inextend mo yung 2 units, kailangan tatama siya sa center ng circle. So, pag in-extend natin tong 2 units, dapat tatama yan sa center ng circle. Tangent segment is drawn. So, meron tayong tangent segment. Pag sinabing segment, hindi siya continuous line, no? So, segment lang siya. Meron siyang haba. So, tangent siya dyan. So, ito yung point of tangency. Ano daw yung haba ng tangent segment?
So, ito 2 units. And yung radius ng circle ay 8 daw. Ayan. So, ma-apply natin dito guys yung isa sa mga theorems natin. And ano yung ma-apply natin? Ito. Itong theorem number 2. Ma-apply natin yan. Bakit? Kasi, pag ito, in-extend mo yan hanggang dulo. Di ba para na siyang second tangent, di ba? Ito yung part na second. Halimbawa, tumama yung sa center, guys, ay, tatama naman talaga siya dapat. Pero sa drawing lang, guys, medyo hindi halata. Pero, dapat tatama yung sa center ng circle. So, parang ang ginawa mo, ang given lang sa atin ay ito. In-extend natin siya para maka-form tayo ng second line na dumaan sa center ng circle. So, bakit natin yung ginawa? Para mapareho natin siya dito sa isa sa mga theorems ng circle para may magamit tayong theorem. Kasi given ka ng radius. And eto, ilang radius ba ang equivalent niyan? Di ba dalawa? So, meron tayong 8 at saka ng 8. Tapos gamit natin yung formula. Sabi, second times external segment equals to the square ng tangent squared. Ay, tama. Is equal to the tangent squared. So, gamitin natin dito, second, which is 8 plus 8 plus 2 times the external segment, which is yung 2 lang, yung nasa labas lang na portion, is equal to tangent squared. Tama, ito yung hinahanap sa problem, di ba? So, sabihin natin x squared. So, hanapin lang natin yung value ng x. So, 6. So, yan na yung ating answer. Yan na yung ating length ng tangent segment. So, ayun. Na-apply natin yung mga theorems ng circle. Sana marami kayo natutunan. So, sa next video, magpo-proceed na tayo sa solid geometry. So, yun. Don't forget to like and subscribe, guys. And mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang, guys. See you on the next video.